Meron palang way, mga friends, meron palang way na makulong yung sa tingin nila ng Kongreso na hindi gumagawa ng mabuti. Okay? Na hindi kailangan ng warrant of arrest, hindi mo pwedeng i-challenge yung pagkakakulong mo. Ito nga mga kababayan, sa pangyayari kay Ka-Eric sa hindi pagsabi sa Kongreso kung sino ang kanyang source, ikinulong si Ka-Eric sa Kongreso ng 1 buwan hanggang hindi magsasalita si Ka-Eric kung sino ang kanyang source. Ganito pala makapangyarihan ang Kongreso kahit walang arrest warrant, kaya nila magpako kung basta hindi sumasang-ayon sa kanilang gusto. Kahit si Ka-Eric ay protektado ng batas na SOTO law, pinapakita lang ng Kongreso sa ginawa nila kay Ka-Eric ang hindi pagsunod nila sa Constitution, at ito ay banta rin sa mga mamahayag. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So ngayon, nagkakabangayan na sila, and si Ka-Eric is steadfast sa kanyang paninindigan na hindi niya i-reveal ang kanyang source dahil siya ay protektado ng batas. Ngayon, ang Kongreso ay napikon. Okay, napikon. Bakit ayaw daw ni Ka-Eric i-reveal ang kanyang source? So, ang ginawa ngayon ng Congress, kinontempt si Ka-Eric, no? Sinight for contempt. Si Lorraine Badoy ay sumunod din na contempt siya. So, ngayon dalawa, si Ka-Eric at si Lorraine ay nakakulong sa Kongreso. Okay, nakakulong sila sa Kongreso. At hindi rin alam kung kailan din sila pwedeng lumabas. Okay? And according to latest information mula kay Lorraine Badoy, sabi ni Lorraine Badoy, they are not releasing us. Bakit daw? Tapos sabi ni Lorraine, indefinite detention. Okay? Kasi nga, gusto nga nilang i-reveal ni Ka-Eric yung source niya. Ayaw nga ni Ka-Eric. So, parang yun ang magiging condition ng pag-release nila. Kung sasabihin ni Ka-Eric ang kanyang source tungkol dun sa 1.8 billion na question. So, ibig sabihin, parang initially, for 30 days, okay, yung kanilang pagkakakulong. And then, i-release sila at hindi natin alam kung ano yung magiging conditions ng for release. Baka, ang mangyari is, hindi pa rin sila i-release kung hindi pa rin sila mag-reveal. So, hindi pa rin natin alam. Basta ngayon, initially for 30 days. Okay. Hindi. So, ano nangyayari ngayon? Bakit? So, parang indefinite, no? Kasi hindi mo alam kung pwede kailan ka i-release. Tapos, ang nakakaano pa niyan is, anong mangyayari? So, nakakulong ka lang. Nakakulong lang sila and they are now on hunger strike. Diba? Si Ka-Eric at Lorraine. Kasi nga, bakit sila kinulong? Protektado naman ng batas na hindi i-reveal ni Eric ang kanyang source. That's SOTO law. Anyway. So, ito na ang bago. Okay? Hindi raw pwedeng i-claim ni Ka-Eric at ni Lorraine ang SOTO law dahil hindi naman daw sila accredited reporter. Okay? So, dapat, ang applicable lang daw yung SOTO law sa registered sa KBP at hindi lang yung mere employer. So, ganun ang eksena. So, yun ang argument. So, ngayon, ano mangyayari? Pag hindi nila ni-release, hindi rin sila pakakawalan, ano yung kaso? So, contempt lang ng contempt. So, hanggang makulong na sila, hanggang magkaroon ng bagong Congress. So, ibig sabihin, meron palang way, mga friends. Meron palang way na makulong yung sa tingin nila ng Kongreso na hindi gumagawa ng mabuti. Okay? Na hindi kailangan ng warrant of arrest.
Hindi mo pwedeng i-challenge yung pagkakakulong mo. Okay? Pwede mo siguro i-challenge sa Supreme Court or whatever. Diba? Na parang nakulong ka, wala kang warrant to arrest, nakulong ka. You're detained. Forever ka na dyan kung gugustuhin ng Kongreso, diba? So ngayon, ang eksena, napakaganda ng pulisiya ng Kongresong ito. Dahil na-offend sila, ay nagpakulong sila ng tao. Diba, na contempt. Anong gagawin mo kung hindi nga i-reveal yung source? Diba, Diba, ang dapat na gawin nila ni House Speaker Martin Romualdez is kung talagang sa tingin niya libelous yung sinabi ni Eric, pwede naman siyang magsampan ng libel against Eric. Diba? Or against SMNI. Kasi, if they really believe na it is libelous, meron talagang batas punishing libel. Ang tanong, bakit hindi nilang kasuhan ni House Speaker Romualdez si Eric ng libel? Hindi ba? Yung libel, may bail pa yon. Can you imagine, pwede ka magbayad ng bail para hindi ka makulong. Ito si Eric at si Lorraine, hindi sila pwede mag-bail para makalabas sila. Tatapusin nila yung 30 days ng pagkakakulong nila. So ibig sabihin, mas matindi yung punishment nila. Sa tingin ko, mas matindi yung punishment nila sa libel. Kasi sa libel, pwede kang magsampa ng bail eh. Ito, wala. Martin Romualdez. Kung sa tingin mo is libelous yung sinabi ni Eric, bakit hindi mo nalang siya sampahan ng libel and get on with it? Parang, ano to? Sabi ni JFRM Sevilla Rosario, huwag kang mag-alala, Alan Troy, darating na rin ang time mo na ipatawag sa Congress. O di patawag nila. Alam mo, JFRM Sevilla Rosario, pag pinatawag ako sa Congress, iisa lang ang sasabihin ko kahit anong itanong sa akin. Itong tandaan mo, JFRM Sevilla Rosario. Pag pinatawag ko sa Congress, kahit anong itanong sa akin, ito lang ang sasagutin ko. I demand that every congressman and every senator publish a liquidation with receipt of their disbursement of public funds every quarter, just like what they do in U.S. Congress. Yun lang sasabihin ko. JFRRM. Wala akong pakialam. Kahit itanong pangalan ko, yun ang sasabihin ko. Kahit itanong, yun ang gagawin ko. I-contempt nila ako, go! Para paglabas ko ulit, pag mag-hearing ulit, kung ilalabas ako, yun din ang isasagutin ko. Kahit mategi na ako, yun ang sasabihin ko. Alam mo kung bakit JFRM? Kasi napaka-importanting issue ito, JFRM. Yung mga katulad mo, ikaw ay hindi ka tumutupad sa tungkulin ng isang mamamayan na sinumpaan nating lahat sa watawat ng Pilipinas. Okay? Diba? Alam mo yon. Tutuparin mo ang tungkulin ng isang responsableng mamamayan. Lahat tayo ginawa yan. At ang una nating responsibilidad ay kung paanong ginagastos ang pera ng taong bayan ng ating mga politiko. Kaya tama yung pag-uusig kay Sara. Tama yan. Pero meron dito napakalaking problema, JFRM, na hindi mo alam dahil ang iyong pag-iisip ay hindi isang responsableng mamamayan. Ang iyong pag-iisip ay isang kaisipan ng isang miyembro ng kulto. Kulto nino. Mamili ka ni Lenin, ni Marcos. Kaya yun ang gagawin ko, JFRM. Wala akong pakialam, di ako natatakot, JFRM. Alam mo, JFRM at mga katulad mo, hindi nyo kasi ako kilala at mga napagdaanan ko sa buhay ko.
Kayo ba ay na-stuck na sa buhay ninyo sa isang hotel? Dahil ang isang grupong may koneksyon sa isang terrorist group ay hinostage ang hotel? Nangyari na yan sa buhay ko. Nangyari na yan sa buhay mo? Baka pag nangyari sa buhay mo yan, JFRM, baka naihi ka na't natai ka ng sabay. So, yun lang ang gagawin ko, JFRM. Makinig ka. Pag pinatawag sa Kongreso, kahit anong issue pa yan, iisa lang ang sasabihin ko. Tandaan mo yan. Iisa lang ang sasabihin ko. On behalf of dead, living, and future generation of Filipinos, I demand, on behalf of all of them, that every congressman, every senator will publish quarterly a liquidation of their MOOEs up to the last centavo, just like what they do in US Congress. Yun lang ang sasabihin ko. Paulit-ulit, JFRM. Kaya, magpetisyon na kayo na ipatawag ako sa Kongreso. Dahil yun lang ang sasabihin ko. Gusto nyo? Yun lang talaga. At alam ko makokontempt ako, ikukulong ko, wala akong pakialam. Okay? Wala akong pakialam. Naranasan ko na ang lahat sa buhay ko, JFRM, at mga katulad mong mga basahang supporters ni Marcos. Wala akong pakialam. Naranasan ko na lahat sa buhay ko. I'm done. I'm okay. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.